Sa pagpapatuloy po sa ating programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible Program, na marinig niyo dito sa Barangay FM 92.7 every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the morning. Na inyong lingkod, nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Sa Biblia, maraming mga hula sa lumang tipan at dito rin sa bagong tipan na tungkol sa Antikristo o kaaway ni Kristo. Itong taong ito na kinakalaban ng Diyos at sinasabi ng siya na rin ang Kristo sa ngayon. Mayroon din po akong nabasa o narinig sa YouTube, isa pong mang-aawit sa Amerika. Hindi ko na pangangalanan kung sino. Pero ang kanyang kanta ay Jesus. At sinabi niya doon sa kanyang kanta na siya na raw si Jesus ngayon. So nakakatuwa po mga kaibigan at mga kapatid, kasi maraming nag-aangkin na sila na ang Kristo. At totoo po ang sinabi ng Biblia. Ito pang mga hula na ito sa Biblia ay tinatawag na one-time fulfillment. May iisa lang ba na katuparan ito? O may tinatawag na progressive fulfillment na hindi lamang minsan nangyayari, kundi nangyayari sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang pagbabalik dito sa mundo. Sapagkat si Kristo po ay babalik na muli. Ano ang katangian ng mga sinasabi nilang Antikristo o kaaway ni Kristo? Ano naman ang kanilang mga itinuturo? Ano ang kanilang mga sinasabi? At ano ang resulta ng mga pinagsasabi nila sa mga tao ng Diyos? At ano naman ang dapat maging reaksyon ng mga Kristiyano na katulad natin tungkol sa sinasabi ng mga Antikristo o kaaway ni Kristo? Matatagpuan po natin ang mga talata tungkol sa Antikristo o kaaway ni Kristo sa sulat ni Apostol Juan, 1 John and 2 John. At doon sinasabi ni Apostol Juan na kung sino ang nagtatakwil sa Ama ay tinatakwil din ang anak. Yung salita pong Antikristo o kaaway ni Kristo ay galing sa salitang Griego at ang Greek term ay pseudo-Christos or false Christ. Ito po mababasa sa Matthew 24, Marcos 13 at Lucas 21. Huwag po tayo magtataka kahit mismo si Kristo ay nagsalita na maraming mga bulaang propeta o manghula na darating kahit noong kanyang kapanahunan ng mga apostoles at maging sa ating kapanahunan ngayon sapagkat hindi pa dumarating na muli ang ating Panginoon sa Kristo. At ang mga tao, ito yung sinasabi nilang sila na ang Kristo. Gagawa pa sila ng mga tanda, mga kamanghamanghang bagay, mga himala. At iba-iba pong termino ang ginamit sa Biblia ayon sa kung sino man ang sumulat. Halimbawa sa lumang tipan ang propetang si Daniel, ang propetang si Ezekiel, at si Apostol Pablo, iba rin ang termino na ginamit niya tungkol sa Antikristo o kaaway ni Kristo. Mamaya po ay tatalakayin natin yan. Kaya't ito pong Antikristo ay darating bago sa ikalawang pagbabalik o second coming of Christ, sa pagparito ng Panginoong Jesucristo sa pangalawang beses at pagkatapos nun ang tinatawag nating last judgment o araw ng paghukom. Si Propetang Daniel, Kapitulo 7:25, na isinulat mga 167 BC, isang taon 67 BC, before Christ, bago dumating si Kristo, ay may sinabi na si propetang si Daniel tungkol sa taong ito. At itong taong na ito ay magsasalita ng maraming pamamaraan, magaling magsalita. At binalak niyang puksain ang mga tao ng Diyos. Noong panahon na ito, ang mga tao ng Diyos ay tinatawag ng mga Hudyo.
Dati tinawag silang mga Israelita, subalit nang nahati ang kaharian ng mga Israelita, ang naiwan na lamang ay ang tribo ni Juda at tribo ni Benjamin, at tinawag silang the Kingdom of Judah o kaharian ni Judah, at ang nickname ng kaharian na yun ay mga Hudyo. Yun po ang tawag sa kanila. Galing sila sa tribo ni Juda. So sa panahon ni propetang si Daniel, sabi ng mga Bible scholars, ang tinutukoy niyang tao na Antikristo, na kalaban ng Panginoon Diyos, na binalak na puksain ng buong Judaismo o mga Hudyo, ay si Antiochus Epiphanes IV. Ito po ay galing sa imperyo ng Grisya. Isa po sa mga general ito ni Alexander the Great. Pero hindi po niya naubos ang mga Hudyo. Pagkatapos, nung panahon naman ng ating Panginoong Kristo, ayon sa mga Bible scholars, itong Antikristo na ito, na marami ring pinagpapatay ng mga Kristiyano, pinagsusunog niya, na nabuhay siya noong 54 hanggang 68 anyo Domine, ay ang emperador ng Roma na si Nero. Ayon po sa kasaysayan, si Nero pinagsusunog niya ang siyudad ng Roma at sinisi niya ang pagkasunog na yun sa mga Kristiyano. Kaya na po ang mga tao, pinagpapatay nila ang mga Kristiyano at ang iba po ay ginawa nilang torch o siga sa gabi sa mga daanan ng mga Romano. Sa aklat ng Apokalipsis o Pahayag, Kapitulo 11, versikulo 7, Kapitulo 13, 1, ay may binanggit si Apostol Juan. Ito po yung tinatawag niyang beast. Sa Ingles, beast. Sa Tagalog, halimaw. Na halimaw na nagaling sa napakalalim na balon. At ang isang halimaw ay nagaling sa karagatan. At ito po ay mababasa sa Apokalipsis 11:7, Apokalipsis 13:1, Apokalipsis 19:20 ang tungkol dito at Apokalipsis 20 talatang 10. Wala na po tayong panahon, basahin natin lahat yung teksto niya. Pero sinasabi ko po sa inyo na yan po ang mga teksto ng tungkol sa mga halimaw. Sa Pahayag o sa Apokalipsis, ang tawag ni Apostol Juan, halimaw, pero actually po, yan ay patungkol sa mga religious, political leaders na kinalaban ang Diyos at ang mga tao ng Diyos noong kapanahon ng yon. Sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, 1 hanggang 12, ito po ay tinawag ni Apostol Pablo na, sa English, the man of sin, the son of perdition, ang anak ng pagkakasala o kasalanan, the son of perdition, anak ng kapahamakan. Yun po ang description o paglalarawan ni Apostol Pablo sa Antikristo. Mamaya po lamang ay tatalakayin natin yan. Ngayon, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo na the son of perdition, anak ng kapahamakan, ay darating po siya sa panahon ng tinatawag nilang apostasy o dakilang pagtalikod sa katotohanan. Ito po ay hinulaan ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 4:1 hanggang 3, kung saan ay sinabi niya na magkakaroon ng dakilang pagtalikod, sa Ingles, apostasy, ng mga Kristiyano, at ito po ay pangungunahan ng isang tao na tinawag niyang the son of perdition, the man of sin. At itong taong ito, ayon sa ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 12, ay uupo siya sa templo ng Diyos. At sasabihin niyang, siya mismo ang Diyos. So yun po tinatawag nating blasphemy, pamumusong o pag-aangkin ng kapangyarihan na tanging sa Diyos lamang. At sa kwento po, kung babasahin natin sa ikalawang Tesalonica 2:3, ang taong ito na sinasabi ni Apostol Pablo na kaaway ni Kristo, the man of sin, the son of perdition, ay tatalunin ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang pagbabalik dito sa ating mundo. Doon sa Matthew 24:21, sinabi rin ni Kristo na magkakaroon ng paghihirap, pagdurusa doon sa mundo, lalo na sa mga pinili ng Diyos, sa mga Kristiyano, sa mga sumusunod sa salita ng Diyos.
At ayon pa rin sa Apokalipsis, magkakaroon ng giyera, ng paglalaban, digmaan ng mga banal laban sa mga kaaway ni Kristo. Yun po ay hindi literal na away sapagkat ang aklat ng Apokalipsis o pahayag ay hindi po literal ang mga nakasulat doon, kundi tinatawag na symbolical. Mga paglalarawan, subalit may ibig sabihin talaga ang mga sulat ni Apostol Juan sa pamamagitan ng banal na Espiritu nang siya ay tawagin at nagpakita sa kanya doon sa isla ng Patmos. Ayon po sa mga mananalaysay, sa Ingles, historians, ang Antikristo o kaaway ni Kristo ay hindi lang po isang tao. Iba-iba pong kapanahunan, iba-iba yung Antikristo o tinatawag na kalaban ni Kristo. Mayroon pong mga religious leaders na matatawag na Antikristo. At ginamit nila ang kanilang posisyon o ang kanilang opisina bilang isang leader ng isang malakihang reliyon sa buong mundo noon para patayin, ubusin ang mga tunay na banal. Sapagkat ito mga religious leaders na ito, dahil sa gusto nila ng kapangyarihan at sumunod ang mga tao sa kanila, ang hindi sumusunod, pinapapatay nila. Hindi po ganun ang ating Panginoon Jesucristo. Ang ayaw sa Kanya, hindi niya pinipilit. Sa katotohanan pa nga, si Kristo pa ang ipinako nila sa krus. Pero nagkaroon po ng kasaysayan na kung saan ang mga religious leaders na ito, sila ang nagpapapatay sa mga taong hindi naniniwala sa mga doktrina, mga maling doktrina na sinabi nila. At noong kapanahon ng mga apostoles, isa po sa mga kaaway ni Kristo, although hindi pinangalanan sa Biblia, pero ayon sa kasaysayan, si Emperador Nero ng Roma ay isa sa mga tinatawag na Antikristo. Kapag ang kanya pong pangalan, sapagkat sinabi doon sa Apokalipsis 13:18, na kung bibigyan mo ng numero ang pangalan ng Antikristo, the beast, ang halimaw, ang kanya pong numero ay 666, 36. At mayroon po silang computation na ang pangalan ng emperador ng Roma na si Nero, ang kanyang suma ay 3666. Ayon po sa mga Bible scholars yan. Subalit, sabi ni Apostol Juan, 1:2-18, darating ang kaaway ni Kristo at magkakaroon ng tinatawag na persecution. Marcos 13:14 at hango pa rin sa propetang si Daniel, Kapitulo 9:27, sabi niya, magkakaroon ng tinatawag sa Ingles na abomination of desolation. Ito po yung Roman army, ayon sa mga Bible scholars at mananalaysay. Pagkatapos po na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, umakyat na sa kalangitan, nagkaroon na ng iglesia sa mundo. Dumami na ang mga Kristiyano. At taong 70 Anno Domini, 70 AD, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo at sila ay kumakalaban sa mga Romano, pinasok po ng Roman army ang Jerusalem sa pamumuno ni General Tito at winasak nila ang templo pati ang mga pader ng siyudad ng Jerusalem. 70 AD. General na Tito ng Roma. Kaya sinasabi doon sa Marcos 13:14, ito po yung abomination of desolation. Ito po yung mga sondalong Romano na pinaligiran nila yung Jerusalem. Hindi makalabas yung mga Hudyo. Ang nangyari, wala silang makain. Ayon po sa kasaysayan, pinagkakain nila yung kanilang mga anak. Sila mismo nagkainan. Yun po ang nangyari sa sobrang gutom ng mga Hudyo. Ngayon, mayroon po mga katangian ang Antikristo o kaaway ni Kristo. Sapagkat ito po ay pinagagalaw ni Satanas. Si Satanas po ay gumagamit ng tao. Ang ginagamit niya ay religious leader. Gumagamit din siya ng political leader. Gumagamit din siya ng isang bansa.
para puksain ang mga banal na mga tao, Kristiyano, na sumasamba sa Diyos. Kaya ang Antikristo ay matalino. Siya ay magaling magsalita. Pwede siyang maging political power, isa pong leader na politiko, leader ng isang bansa. Kagilagilalas ang kanyang itsura. Pag tiningnan mo siya, nakakagulat. Maaaring magandang lalaki. Isa rin po siyang military genius. Magaling siya sa digmaan. Isa rin po siyang economic genius. Marami siyang pera. Marami siyang negosyo. Subalit, ang hindi maganda sa kanya, sinasabi niya, siya ang Diyos. At ang Diyos, wala na. Siya na yung Diyos ngayon. Hindi niya sinusunod ang batas ng tao. May sarili siyang batas. Masyado siyang ambisyoso. Katulad po ng kanyang Panginoon na si Satanas. Sinabi ni Satanas, ako na ngayon ang makapangyarihan. Ako ang sambahin ninyo. Yun ang sinabi niya kay Kristo nang tinukso niya ang ating Panginoong Kristo. Siya po ay masyadong materialistic. Gustong-gusto niya marami siyang kayamanan. Marami siyang ari-arian. At gusto niyang makontrol. Lipulin ang buong sanlibutan. At sinasabi niya, siya lang ang Diyos. Kahit babasahin po natin mga kaibigan at mga kapatid ang iba-ibang talata, may oras pa po tayo. Simulan po natin sa sulat ni Apostol Juan sa 1 Juan 2:18, 2:22, 4:3 at 2 Juan talatang 7. Kung kayo po ay may Biblia, mangyari po na sundan ninyo ang ating pagbabasa sapagkat mas maganda ko kung kasama kayo. Sabi ni Apostol Juan, mga anak, tawag niya dito sa mga anak kasi matanda na siya dito, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo, the Antichrist. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Wakas ng daigdig. Ito po ay sinulat ni Apostol Juan almost 2,000 years ago. So, araw-araw, dumalapit tayo sa wakas ng mundo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pero hindi po natin alam kung kailan. Nobody knows the date, the time, the hour. Kung kailan darating si Kristo, pati mga anghel ay hindi nila alam. Sino ba ang sinungaling? 1 Juan 2:22, sabi ni Apostol Juan. Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo, hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kinikilala rin ang Ama. 1 Juan 4:3. Simulan po natin mula talatang 1. Mga minamahal, sabi ni Apostol Juan sa mga sinusulatan niya, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. So ngayon po, maraming tao ganyan. Sabi nila, nasa akin yung Espiritu ng Panginoon. Sa halip, subukin niyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Panahon na Apostol Juan yan, 2,000 years ago. Hanggang ngayon, meron pa rin. Ito ang palatanda na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. So sabi niya, maliwanag yan ha. Kung sinasabi ng mga tao na si Kristo ay dumating sa mundo bilang tao, ang ibig sabihin, hindi siya dating tao. Dumating siya sa mundo bilang tao. Ayon sa Pilipos 2:5 hanggang 8, ito pong Kristo na ito, galing sa langit, naging tao, naging masunurin sa kanyang Ama, namatay sa krus para iligtas tayo sa ating makasalanan. Yun po yung sinasabi dito na Apostol Juan. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyo ito'y darating na at ngayon na nga ay nasa sanlibutan na. So matagal na pong nasa mundo yung kaaway ni Kristo. Iba-ibang kapanahunan, iba-ibang pangalan ang dinadala. So balit Antikristo, kaaway ni Kristo,
Dahil sinasabi nila na si Kristo ay hindi dumating sa mundo bilang tao. Ang ibig sabihin, hindi siya dating tao, naging tao. Ayon sa Pilipos 2:5 hanggang 8. Pakinggan naman namin yung sinabi ni Apostol Juan pa rin sa 2 Juan, talatang 7. Sapagkat nagkalat sa simlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo dumating bilang tao. Ang ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. So ganun po yun. They deny the incarnation of Christ. Hindi nila pinaniniwala na si Kristo galing sa langit, bumaba dito sa lupa bilang tao, pinanganak sa isang Berhina Maria at naging tao. Kung babasahin niyo Matthew chapter 1, nandoon po yung kwento kung saan si Maria ay nilukuban ng Espiritu Santo at siya ay nagdalang tao. At nang siya ipinanganak, yun po yung Kristo. So, nang si Kristo po ay dumating sa lupa, galing sa langit, yung Antikristo po ay hindi po isa lamang, marami po. Mula panahon ni Kristo hanggang sa ngayong kapanahonan, from the first coming of Christ to the second coming, marami po ang darating na mga Antikristo. Kaya dapat po magbantay tayo. Ulitin natin ang sinabi ni Apostol Juan, 1:4, 1:3. Ang Antikristo, ang kaaway ni Kristo ay hindi niya kinikilala si Kristo, hindi niya kinikilala ang Ama. At ang epekto, siya ay sinungaling, siya ay mandaraya. So ganun po. Marami pa nga tao ganyan, kung papakinggan nyo, talagang tama yung, akala nyo tama, pero yung pala mali. So ganyan po. Sabi naman ni Apostol Pablo, 2 Tesalonica 2:3 hanggang 4, itong Antikristo tinawag niyang the man of sin, anak ng kasalanan, the son of perdition, anak ng kapahamakan. Ito ay darating at ito po ay darating before na tinatawag na kasama yung tinatawag na rebellion or apostasy. So magkakaroon muna ng apostasy, dakilang pagtalikod sa katotohanan at ang mamumuno niyan ay ang Antikristo na yan. Pwedeng siya ay religious leader, pwede rin siyang political leader. Subalit ang taong ito ay magpapakita ng mga kababalaghan. Subalit ang isa pong distinct personality niya ay sasabihin niya, siya na ang Kristo ngayon. Siya na ang Diyos. Okay, tinawag din itong halimaw ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa Apokalipsis Kapitulo 13. At doon sinasabi niya rin na siya na ang Diyos at kakalabanin niya rin yung mga Kristiyano. Subalit, tatalunin pa rin siya ng ating Panginoon. Si Propetang Daniel naman ay sinabi niya 7:24 hanggang 25 na itong taong ito, ang kaaway ng Diyos, ay magsasalita laban sa Diyos, papatayin niya rin ang mga tao ng Diyos, ang mga banal. At ayon sa mga makasaysayan, sa mga historiador, mga historians, ito ay patungkol sa mga iba-ibang kaharian noon at partikular ang kaharian ng Roma. At nang mawala na ang kaharian ng Roma, sino po ang pumalit na leader ng tinatawag na bagong Roman Empire? Alam po natin kung sino yan, kung titinan po natin ang kasaysayan. Huwag po tayong magtataka na marami ngayong mga false prophets, false Christ, sapagkat si Kristo mismo ay sinabi niya sa Matthew 24:24, there will be false Christ and false prophets bago ako bumalik. At tayo po ay dapat maging maingat baga tayo ay masama doon sa madadaya at kawawa naman po ang ating kaluluwa. Lagi pong pakinggan ang programang Alamin ang Iyong Biblia, Know Your Bible program na marinig niyo dito sa Barangay 92.7 FM DWRA every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the morning. Brother Dan Oliva, ang inyong speaker. Kung kayo po ay mga tanungan, amin kayong inaanya ng tumawag o mag-text sa aking number 059
0917-493-9329. Kung kayo po ay hindi pa naging Kristiyano, naghahanap ng katotohanan, kayo po ay aming inimbitahan. Sumali kayo, sumampalataya kay Kristo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ikumpisal natin ang ating Panginoon sa Kristo ang siyang Panginoon at tagapagligtas at magbabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung tunay po na bautismo ay lubog at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang banal na Espiritu. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at nawa ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo sa inyong pagsasaliksik sa katotohanan dito sa programang Alamin ang inyong Biblia.